Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Kapin 400 ka areas of concern sa 2025 election giila sa COMELEC. 32 sa 38 ka lugar nga labing seryoso ang hulga sa seguridad sakop sa Bangsamoro Region. COMELEC ug pulis sa Davao Region andam na alang sa pagsugod sa election period karong Domingo, Enero 12. Upat ka mga lungsod sa Misamis Oriental nakasinati og pagbaha tungod sa way puas nga pag-ulan kagahapon. Guba nga kalsada tungod sa nalangan nga road construction project sa Tibungco, Davao City, gireklamo sa mga motorista. Pagdagsa sa mga deboto sa kapistahan sa Holy Infant Jesus of Prague sa Davao City sa Enero 15, gipangandaman na. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Giila na sa Commission on Elections sa mga lugar nga gikonsiderang areas of concern karong eleksyon 2025. 32 sa 38 ka mga lugar nga anaa sa red category o dunay labing seryoso nga hulga sa seguridad karong eleksyon anaa sa Bangsamoro Region. Ani ang report. Kapin 400 ka lugar ang gideklarang areas of concern sa eleksyon 2025 sa Commission on Elections. 38 niini anaa sa red category o ang mga dunay labing seryosong hulga sa seguridad. Kini ang mga lungsod sa Jones ug Maconacon sa Isabela, Baleno ug Masbate City sa Masbate, Kalinog, Iloilo, Santa Margarita, Samar, ug 32 ka mga lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. 177 ang anaa sa orange category o mga lugar nga dunay seryosong hulga sa mga armadong grupo. Halos 50 anaa sa Bicol Region, 22 sa BARM ug 17 sa Caraga. 188 ang anaa sa yellow category o mga lugar nga dunay natala nga election-related incidents sa milabayng duha ka eleksyon o di baka dunay grabing away politika sa lugar. Pinakadaghang yellow category areas sa Northern Mindanao nga dunay 22. Sunod ang Ilocos Region nga dunay 19 ug Zamboanga Peninsula nga dunay 18. Ang ubang lugar anaa sa green category o halos walay makita nga hulga sa seguridad lakip ang Metro Manila ug Davao Region. Apan giklaro sa COMELEC nga posible pang mausab ang mga kategorya samtang nagkadul ang eleksyon 2025. Hindi po porket nakita nyo yung area ninyo na naka-red ay dapat na kayo matakot. Sa ating karanasan, yung green bigla na lang nagiging yellow. Bigla nga meron nga bigla na from green nag-jump sa red. Minsan naman yung naka-red, pagka malapit ang halalan o during the campaign period, yung red biglang nagiging green. So again, magandang indication to na sobrang taas ng green natin at napakababa ng red category. Sara Hilomen Velasco, One Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Ilusad na sa Police Regional Office 10 ang Regional Election Monitoring and Action Center. Pipila ka lugar sa rehiyon ang gipaubos sa areas of concern sa PNP o COMELEC. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Tulo ka adlaw una ang gitakdang election period sa January 12. Gilusad sa Police Regional Office 10 ang Regional Election and Monitoring Center kon REMAC. Pinaagi niini, mas dali ang monitoring sa kapulisan nga mo partisipar sa tanang election-related operations. Gipresenta sab sa Pro 10 ang mga areas of concern sa tibuok rehiyon. 22 ka mga lugar sa rehiyon ang gipaubos sa election areas of concern yellow category. Buot pasabot nga adunay history sa election-related violence sa milabayng duha ka eleksyon. 8 sab ka lugar sa Bukidnon ang gipaubos sa election area of concern orange category. Diin ang maong mga lugar adunay presensya sa CTGs o Communist Terrorist Group. We have recorded armed encounters in the remote areas of Balay-Balay and Kabanglasan. So with Talakan. So that is why they were considered orange.
Nagpasalamat sab ang COMELEC sa kapulisan sa ilang lakang aron hapsay ug malinawon ang umaabot eleksyon. Kung sakasakali may nag-commit ng isang insidente ng violence, may CCTV, ma-actionan kaagad ng COMELEC. Samtang gibutyag sa COMELEC nga adunay 32 ka mga lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang gipaubos karon sa election areas of concern, red category. Kini tungod matud pa sa mga kakubot nga nasinati sa lugar matag election season. Posible sab kuno nga ipaubos sa COMELEC control ang maong mga lugar aron mapugnan ang posibleng election-related incident. Andam na sab kuno ang mga personahe sa AFP ug PNP nga mamahimong magsilbing electoral board kung kinahanglanon. Kahit ang 2022 national local election, wala po tayong failure of election. At pananatilihin po natin yan at all costs. Kauban si Roland Cañas, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Nangandam na ang COMELEC o Police Regional Office sa Davao Region alang sa pagsugod sa election period sa Domingo, January 12. Ano ang report ni John D. Esteban? Walay election areas of concern ng Davao Region base sa gipagulang listahan sa Commission on Elections. For Region 11 talaga, peaceful talaga naman dito during elections. Even if may mga areas tayo na yung mainit ang ang elections, but generally peaceful tayo. For Davao Region, wala tayo private armed group or private army. Awan luyo niini hugot gihapon ang pagpangandam o pagmonitor sa otoridad aron masiguro nga malinawon ug hapsay ang eleksyon. Magsugod ang election period karong Domingo, January 12. Dungan sa pagsugod sa election period ang pagpatuman sa gun ban. Gibawal na ang pagdaladala og armas bisan pa man nga dunay permit to carry. Gawas lang kung makakuha og certificate of authority gikan sa PNP. Sa karon, sa tuig 2024 dunay 1,229 nga loose firearms ang nakumpiska, gisurrender ug na-recover sa Davao Region. Usasab sa gibawal ang pag-transfer sa mga details sa government employees. Pwede lang maka-transfer or maka-detail or whatever kung naay authority coming from COMELEC. Samtang bisan magsugod na ang election period, wala pa'y violation ang kandidato o party list kansang mga hulagway gidisplay na sa kadalanan sama sa posters ug billboard. Yung mga tarps na dagko, wala pa'y prohibition ato until such time na mag-start ang campaign period. Campaign period tayo mag-start. Pag national, Feb 11, pag local, March 28. Ang pag-apod-apod ug ayuda sama sa AKAP ug AIX ilawom sa Department of Social Welfare and Development magparayon kay usa ni sa mga exempted sa IBAN ato sa election period. Base sa COMELEC Resolution 11060, bawal ang distribution sa public funds alang sa social services sugod March 28 hangtod May 11. Apan karon, exempted na kini. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao. Upat ka mga munisipyo sa Misamis Oriental ang gibaha tungod sa walay undang nga pagbundak sa ulan kagahapong adlaw. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Daw murag sapa na ang kining parte sa dalan sa National Highway sa barangay Poblasyon sa lungsod sa Talisayan sa Misamis Oriental. Human gibundakan og kusog nga ulan sayo sa buntag adlong Huwebes. Makita sa video ang kusog nga bulog sa tubig baha paingon sa mga kabalayan sa lugar. Sumala sa uploader sa video nga pipila ka mga gagmay nga sakyanan ang na-stranded tungod dili makatabok tungod sa taas nga tubig baha. Gani usa ka delivery truck pa ang nitirik tunga sa dalan. Stranded din na kay lawom ang tubig. Stranded siya. Nasudlan niyang air cleaner. Nila, kayon sila sa Kabadbaran City. Sumala sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Misamis Oriental, kusog ang bundak sa ulan sa eastern portion sa probinsya. Kadlawon pa lang nga may resulta kini sa flash floods sa upat ka mga munisipyo. Ang lungsod sa Talisayan, Balingwan, Kinugitan ug Subong-Kugon. Sila pod nagkusog pod ang uwan. Gani sa ilang report nagihatag sa opisina, flash flood man gani, no? Hinoon walay natalang pamilya ang gihikling gumikan sa baha o nasamdan sa maong flash flood. Paspas na sab mihubas ang tubig baha paglabay sa pipila ka oras. Apan nagdeklara gihapon og suspension sa klase ang pipila ka mga LGUs sa probinsya
lakip ang upat ka mga gibaha nga munisipyo. Sa karon balik normal na ang sitwasyon sa maong mga lugar. Nagpadayon kuno ang damage assessment sa PDRRMO. No affected families nga ni wala nagatod og mga bakwit no sa atong mga evacuation centers, sa atong covered courts, sa atong mga barangay halls no. Ako si James Pauliap, 1 Mindanao. Gipangandaman na sa Shrine of the Holy Infant Jesus Foundation Incorporated sa Davao City ang gilaumang pagdagsa sa mga deboto alang sa kapistahan sa Holy Infant Jesus of Prague sunod semana. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, sa pagsaulog sa kapistahan sa Holy Infant Jesus of Prague, dunay 9 ka oras nga sunod-sunod nga novena ug misa ang ipahigayon. Padayon ang pagpanghinlo ug pagpamintura sa mga personahe sa Shrine of the Holy Infant Jesus Foundation Incorporated sa Shrine Hills, Matina, Davao City. Agig pagpangandam sa pagdagsa sa mga deboto alang sa ilang ika-57 nga anibersaryo sa January 15 o ang kapistahan sa Holy Infant Jesus of Prague. Lakip sa gipinturahan ug balik ang frame kung asa nakamontar ang Holy Infant Jesus of Prague. Sa petsa 15, alas 4 sa kadlawon, ablihan na ang gate alang sa pagpasulod sa mga deboto. Alas 5 sayo sa buntag, sugdan ang prosesyon sa Holy Infant Jesus of Prague, palibot lang sulod sa shrine compound. Sugdan ang unang novena ug alas 6 sa buntag ug sundan dayon kini sa unang misa pagka alas 6:30 sa buntag. Magsunod-sunod na ang novena ug misa hangtod sa alas 4:30 sa hapon nga ulahing misa. Gipahinumduman sab ang mga deboto sa mga ginabawal dalaon sulod sa shrine atul sa selebrasyon. No tents allowed, no overnight, then sharp object, then no backpack then, no drone, especially no drone, no vendors allowed po tayo sa inside, and then sa masking sa gawas para dili ta makakuan sa traffic. Abiso sab sa mga dunay planong magdala og sakyanan nga limitado ang parking space ug alang lang kini sa mga mag-serve gikan sa simbahan atol sa novena ug misa. Gihinluan na sab sa mga personahe sa Davao City Environment and Natural Resources Office ang dalan pasaka sa shrine, labi na ang mga sagbot nga naabot na sa sidewalk aron hapsay ang pagsaka sa mga deboto sa lugar. Sara, sang limitado lang parking space alang sa mga sakyanan atol sa kapistahan. Ginahulat pa nato ang kining traffic lang ipagula sa Davao City Transport and Traffic Management Office aron mahimong hapsay ang kining dagan sa mga sakyanan atol sa kapistahan. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Nadakpan sa otoridad sa Zamboanga City ang key suspect o leader sa pagdagit sa American National nga si Elliot Eastman yatong October 17 sa miaging tuig sa Sibuco, Zamboanga del Norte. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa tunga-tunga sa laod sa Basilan Strait ug Zamboanga City, nadakpan ang key suspect o gingong leader sa pagdagit sa American National nga si Elliot Eastman nga nahitabo niadtong October 17 sa miaging tuig sa Sibuco, Zamboanga del Norte. Kini atol sa gipahigayong operasyon sa kapulisan pasado alas 5 sa hapon adlawng Martes. Giila ang nadakpan nga si Jamani Jacaria, 35 anyos ug residente sa Sibuco, Zamboanga del Norte. Sumala sa kapulisan, pinaagi sa warrant of arrest, nadakpan ang suspect kinsa sakay sa usa ka motorized bangka. Gikan kini sa Zamboanga City ug posibleng moadto sa higala niini sa Basilan. Wala niyo undang atong SITG sa pagpangita nila, although na-solve na to ang kaso. Muna nga katong nakakuha sila og igo nga impormasyon nga nagpamatuod nga ni naay movement ni siyang suspect nato. Sumala sa Police Regional Office 9, wala pa misaysay ang suspect kalabot sa maong pagdagit. Wala pa sab kini mikumpirma kung patay na si Eastman.
Una nang gibutyag sa usa sa mga sospek nga nadakpan nga patay na si Isman niadto sab nga adlaw kung kanusa siya gidagit. Balhog na ang sospek sa Cebuco Municipal Police Station sa Zamboanga del Norte. Posible kining mag-atubang og kasong paglapas sa Article 267 sa Revised Penal Code alang sa kidnapping and serious illegal detention. Sa karon usa na lang sa napulo ka suspects ang ginapangita sa kapulisan. Out of the number of suspects nga ginganla nato sa complaint, nadakpa nato ang majority nila ug karon usa na lang ang nahibilin nga wala pang madakpan. Efren Mamak, One Mindanao. Doble ang kasakit nga gibati sa mga nahibiling kabanay sa usa ka amahan nga gitigbas patay sa iyang anak sa Barangay Inayangan, Davao City sa miaging semana. Kini human mipanaw na sab ang asawa niini nga lakip sa gitigbas sab sa anak nga sospek. Ani ang report ni Argil Relator. Human ang 5 ka adlaw sa Southern Philippines Medical Center na discharge na matud pa ang 58 anyos nga inahan kinsa gitigba sa ulo sa iya mismong 33 anyos nga anak gamit ang lagaraw sa ilang balay sa Barangay Inayangan, Kalinan District, Davao City niadtong Enero 2 sa buntag. Sumala sa laing anak sa biktima nga naayo na ang iyang inahan apan ilabihan kining nahiubos sa pagkamatay sa iyang bana. Taga-dibdib lagi siya about sa kung papa, anaton doktor, kailangan dyan siya i-counsel para sa iyang sa mental health. Tapos gipauli na siya sa doktor kay okay naman to iyang samad sa ulo. Tapos ang iyang ECG sa heart kay unsa na pod, okay na pod. Kahinumduman nga unang gitigba sa suspect kinsa nadakpa na ang iyang 71 years old nga amahan nga dead on the spot. Dayon gisunod pagtigbas ang iyang inahan. Apan niadtong Miyerkules sa gabi, doble ang kasakit sa nahibiling kabanay sa biktima. Dihang namatay ang inahan samtang anaa sa haya sa iyang bana. Na atake jud siya. Igora siya na tumba tapos wala na. Amo siyang gisugod sa Robilio Hospital. Dead on arrival na jud siya. Nagtuo ang anak sa biktima nga giluom sa ilang inahan ang gibating kasakit sa hitabo. Nagkasabot na matud pa ang mga anak sa biktima nga dungang ilubong ang magtiayon sanglit nagtuo silang miapas gayud ang asawa sa iyang bana. Nanawagan sab ang nahibiling kabanay sa dunay malumong kasing-kasing nga tabangan sila sa pagpahiluna sa mga namatayng biktima. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Sobra doble ang gisakat sa ihap sa mga kaso sa kawat sa Davao Region sa tuig 2024 itandi niadtong 2023 sumala sa kapulisan. Ano ang report ni John D. Esteban? Sumala sa manager ni ining ukay-ukayan sa Dalang San Pedro sa Davao City, ikapila na matud pa sila nakawatan. Sagad magpakaroon ingnong mamalit apan nangawat na diay sa ilahang mga baligya. Ang uban, masita nila o giendurso sa kapulisan. Kasagaran kay mga mga minor de edad. Kanang mga estudyante ba? Paunsa niyo mabantayan na? Pag mag-review sa CCTV, ma'am. Daga na magbantay ron, na ay magbantay sa gawas dito, napod sa likod, ma'am. Kini si Jean Abatayo, kanunay daw ginabutang ang bag sa atubangan kung mulakaw aron likay sa kawat. Safety lang yun, imo laging gikuan, imong gamit, ilang gid nimo pataka og butang sa likod, ana, kung mas maayo gaksaw nimo imong bag. Sa tala sa Davao Region, sobra doble ang gisaka sa kaso sa kawat sa rehiyon. Ana sa 600 sa tuig 2024, itandi sa 260 ka kaso sa 2023. O 130.77% ang gisaka sa mga kaso. Aning tefno ang kapit o sa kinabuhi. Mojud ang kapik sa patalim. And then, of course, dili lang man ni sa kadalanan, kasagaran pod ani, shoplifting diha sa mga sulod sa mga establishment. Nakatutok ang kapulisan karon tuiga nga makunhuran ang kaso sa kawat sa rehiyon pinaagi sa mas gipakusgang police visibility. Gipahimang nuan sab sa kapulisan ang mga establishment owners nga pahugtan ang seguridad sa establishmento. Unta, dutan pod nila no na i-file na jud siya o case dili tong times 10 kay magbalik-balik man gud gihapon. Sa bahin sa Davao City Police Office, parayon ng kampanya batok robbery, akyat bahay, theft, snatching o gitawag nga rats to geese. Naga-monitor yun ta na ma'am, especially sa mga
individuals nga nanay mga records sa mga stations, so natay mga ginaadto ma'am no, kanang ginatawag nato nga uplantokhang. Dili na siya ingon nga more focus ta sa illegal drugs. So apil na diha ma'am ang mga involved sa robbery, akyat bahay, kanang sa ratstugis nato. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao. Masintabi sa mga nangaon mga kapuso, sanglit sensitibo ang mosunod nga balita. Usa ka bukog sa tawo ang napalgan sa mga residente sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City atol sa ilang pagpangahoy dool sa sapa. Ani ang report. Nabuwag na ang ulo ug halos madugta na diyang aksidenteng napalgan sa usa ka residente sa Purok 8 Sitio Cabanban, Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Ang usa ka daw bukog sa tawo alas 10 sa buntag adlaw Huwebes. Daling miresponde ang Kugman Police Station sa lugar ug nasuta ang giingong bukog sa tawo nga anaa dapit sa sapa sa lugar. Diyang nakumpirma nga bukog kini sa tawo, giliyang giproseso sa soko. Tungod bukog na lang, dili na masuta kung lalaki kini o babae. Samtang siya nangahoy, kaya ang iyang source of income usama na ang pagbaligya o mga kahoy, doon na siya nakita nga bukog sa tao dito sa sapa. Nag-imbestiga sab ang kapulisan sa palibot kung asa nakita ang mga bukog. Apan, wala sila'y nakuha nga impormasyon. Ipailawom sa autopsy ang mga bukog aron masuta ang posibleng hinungdan sa pagkamatay ni ini. Walay laing ila identification ng usa ka patayng lawas, no? Bukog ang iya lamang gisulob atong higayuna, katong striped polo shirt o katong long pants. Mao ra gyud ang ato ang mahatag nga identification. Nanawagan karon ang Kugman Police Station sa publiko o mga tawo nga nawad-an og banay nga makikoordinar sa ilang buhatan. So welcome kami nga mo accommodate, no, katong nangawalaan diha og pamilya, amo silang matultulan kung asa ang gibutang ang mga bukog. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Patay usa ka inahan nga naghatod lang matud pa sa iyang mga anak sa eskwelahan sakay sa iyang motorsiklo human gipusil sa riding in tandem suspect sa Kidapawan City. Nagbuyod na og naligo sa kaugalingong dugo kining usa ka babae nga tapad sa iyang natumbang nga motor sa kadalanan sa usa ka subdivision sa Barangay Sudapin, Kidapawan City pasado alas 6 kaganinang buntag. Ang mga biktima na gidadog 32 anyos, empleyado sa usa ka pribadong kumpanya ug residente sa barangay Magsaysay sa maong syudad. Sumala sa kapulisan, gikan matud pa naghatod sa iyang mga anak ang mga biktima sa usa ka eskwelahan sa maong lugar. Sakay sa iyang motorsiklo diyang gisundan kini sa riding in tandem suspects. Pag-abot sa usa ka corner sa maong lugar, minaog ang angkas nga suspect ug gipusil ang biktima sa duha ka higayon sa ulo. Giling misibat ang mga suspect human sa krimen. Blanco pa ang kapulisan sa motibo sa pagpamusil. Actually, nag-conduct din taog drug net operation, sir, na wherever nakalusot kining mga suspetsado. No, padayon pa itong pag-imbestiga, sir, kung sa ang motibo, no? Kung sa ang hinungdan nga nung gipusil kining biktima. Mukabat sa kapin 1 million pesos nga kantidad sa gituang shabu ang nakumpiska gikan sa duha ka mga suspect sa Sirawan checkpoint sa Davao City. Pakyas nga mapasulod sa Davao City ang sa usa ka 24 anyos ug kaubang 22 anyos nga pulos lalaking suspect ay ilang dalang illegal nga droga dihang masakpan sa ilang pag-agi sa Joint Fixed Checkpoint sa Barangay Sirawan, Turil alas 12 Biyernes sa kadlawon. Sakay matud pa sa bus ang duha apan dihang gipanaog na ang mga pasahero aron ipaagi sa X-ray scanner ang mga dalang gamit. Giit sa matud pa sa mga sospek ang illegal nga droga gikan sa ilang dalang sling bag sa kilid ug aktong nakita kini sa mga otoridad. Dinhi na recover ang tulo ka jumbo-sized nga sachet sa gituang shabu. Mukaba sa 1.2 million pesos ang kantidad sa maong nakumpiskang droga.
Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangon sa duha ka sospek nga walay pahayag. Midag sa mga Davaoenyo sa libreng bakuna alang sa flu, pneumonia sa Davao City LGU sa usa ka mall sa syudad. Moabot sa gatusan ka mga Davaoenyo ang mipahimulos sa libreng bakuna batok sa flu, human papillomavirus, infection kon HPV ug pneumonia sa usa ka mall sa Ecoland, Davao City. Sumala ni Joy Espina, ang head sa Taloma North Health District, 200 ka mga vials sa flu vaccine ang ilang gidalit kagahapon nga dali usab na hurot. Hiroon magpadayon ang pagpanghatag og libreng bakuna sa maong mall karong Domingo, Enero 12. Gipasabot sa CHO, first come, first serve ang ginapatuman atol sa pagpabakuna. Magsugod na sa Lunes ang GMA Prime Series nga My Ilonggo Girl nga gi-produce sa GMA Public Affairs. Dinagyang vibes ang paandar sa MediaCon sa pagpailaila sa cast. Present sila Richard Kwan, Andrea Del Rosario, Empoy, Ara San Agustin ug Lian Valentin. Pati sina Vince Maristela, Gio Mana, Teresa Loizaga, Arlene Mulak, Michael Sager ug syempre ang Ilonggo Girl ug star of the new gen, Jillian Ward. Full support sub si GMA Public Affairs First Vice President Nessa Valdelion, Vice President Arlene Carnay, Vice President for Corporate Affairs and Communications Angel Javier Cruz ug uban pang opisyal sa GMA Network. Mato ni Jillian, gina-explore niya ang iyang mahimo isip usa ka aktres ug sugdan niya kini pinaagi sa iyang dual role sa My Ilonggo Girl isip si Tata ug si Venice. Bago po ang lahat, firstly, meron po akong character dito na suplada. Yung isa ko namang character, Ilonggang-Ilongga po siya. So, nagsasalita siya ng Hiligay noon. Nagluluto siya. Hindi po ako magaling magluto so far. Tapos, may mga rom-com din po na eksena. Gireklamo sa mga motorista ang guba nga dalan sa Barangay Tibungco, Davao City. Sumala pa, ongoing road project kini sa DPWH Region 11. Atong saro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, nagreklamo ang mga motorista tungod daghan na matudpag na disgrasya sa gigubang karsada sa Barangay Tibungco alang sa reconstruction project sa DPWH. Sumala sa DPWH nga nadalatar ang proyekto tungod sa problema sa road right-of-way ug sagsigi ug ulan. Namalik sa agi ang mga lowered nga sakyanan dihang nangagi niining karsada sa Purok 9 Upper Panungtungan, Barangay Tibungco, Davao City. Sa kabalaka nga masangit tungod sa guwa nga karsada. Daghan na sabdaw na haybol nga motor din he. Mauro po ko Andre, dalan diri nga duol-duol dito layo naman kay tugod. Nadi ka na haybol oy. Dali on yun nila kay daghang mga taong hasol. Ang maong bahin sa karsada gibungkag kay himuong upat ka lane. Partikularmente ang junction daang Maharlika, Elyong, Paakasha Road. Proyekto kini sa Department of Public Works and Highways Region 11. Base sa gipaskil nga project detail, nagsugod ang proyekto April sa nakalabang tuig ug dapat nahumana niadtong September 2024. Apan hangtod karon wala pa matapos. 13 million pesos ang budget sa proyekto. Sumala sa mga trabahante, pipila sa rason nga mahunong ang ilahang trabaho, mao ang sige ug ulan ug duna pay mangagi nga mga sakyanan kay layo na daw ituyok. Kana sige ulan ma'am. Mao di na. Kay kung wala ray ulan okay kayo. Gipaabot sa GMA Regional TV 1 Mindanao ngadto sa DPWH ang maong reklamo. It's supposed to be mahumana na ang project atong originally na scheduled atong September 2024. Kaso we nag-apply og time extension ang contractor because of katong road right of way na mga problems. So sa karon do na naman type portions na nasettle na, that's why late last year nagsugod na ta og trabaho. So particularly katong pag-break na to sa pavement. Nakapalangan po daw ang sige ug ulan maong wala pa nasugdan ang pagtrabaho sa base. Hinuon gipasalig sa DPWH nga matapos dayon ang proyekto. We will work one lane at a time. No, dili nato lukupon ang tibuok lanes, tanan na lanes dito aron duda gyapon magian ng mga residente. We can assure the residents that we will do the best we can para ma-manage nato ang traffic diha. Sara, sumala usab no sa DPWH nga ginalantaw nga sa bulan sa Marso matapos ang pagtrabaho sa maong bahin sa karsada sa Barangay Tibungco. Sara.
Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Laing usbaw na sab sa presyo sa mga produktong petrolyo ang musugat sa mga motorista sunod semana. Sumala sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy, base sa 4-day trading, posibleng musaka og 45 centavos to 75 centavos ang kada litro sa diesel. 40 to 70 centavos ang posibleng iusbaw sa presyo sa kada litro sa gasolina ug 65 to 75 centavos per liter ang posibleng isaka sa kerosene. Sumala pa posibleng makaapekto niini ang pag-ubos sa produksyon sa oil-producing countries ug Russia niadtong Disyembre. Lakip mga ilhanan nga maayo ang ekonomiya ug taas ang demand sa Amerika ug China. Kanimduman nga big time ang gisaka sa presyo sa lana sa miaging semana nga anaa sa piso kada litro sa gasolina ug kerosene ug 1 peso and 45 centavos sa kada litro sa diesel. Mao kato mo uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.